Sa Palawan, may baryong hindi matatagpuan sa karaniwang mapa, pero sa lilid ng kagubatan, may umiibig at may pumapatay. Sino ang kakampi? Sino ang kalaban? Halika, pakinggan mo. Magkasintahan na aswang at albularyo, laban sa kapwa aswang. Sa pinakatimog na bahagi ng Palawan, may isang bayang tinatawag na Langit Lupa, isang tila payapang lugar na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, taniman ng niyog at mga ilog na tila bumubulong sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may nabubuong kilabot na lihim, isang sigalot sa pagitan ng mga nilalang na tago sa dilim. Sa gilid ng bayang ito, nakatira si Densyo, isang batang albularyo na kilala sa kagalingan sa halamang gamot, tapal at orasyon. Ngunit higit sa pagiging manggagamot, may isa siyang lihim na itinatago, ang kanyang pag-ibig sa isang dalagang hindi pangkaraniwan. Ang pangalan ng babae ay Luna. Maganda, tahimik, ngunit malamig ang mga mata. Para bang palaging may pinipigil na bangis. Sa mata ng mga tao, si Luna ay isang simpleng mananahi na mumuhay mag-isa sa maliit na kubo sa may kakahuyan. Ngunit sa gabi, siya ay nagbabago, isang aswang, tagapagdala ng takot sa mga hindi niya kakampi. Ang kakaibang relasyon ng isang albularyo at aswang ay nagsimula sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay lalong tumibay dahil sa iisang layunin, ang pigilan ang isang bagong grupo ng aswang na nagpaplano ng paglusob at pagkuha ng kabuuan ng langit lupa bilang bagong pugad. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nagkakape si Densyo sa harap ng kanyang kubo, dumating si Luna na may sugat sa balikat. Agad itong nilapitan ni Densyo. May sumugod na naman, tanong niya. Habang nililinis ang sugat, tumango si Luna. Hindi sila katulad ng dati, mas mababagsik at mas may dala silang pinuno na hindi ko pa nakita. Puro kasamaan laman ng kanilang mga mata. Napatingin si Densyo sa madilim na gubat. Paparating na sila. Kailangan na nating maghanda. Hindi basta-basta ang kalaban. Ang mga aswang na ito ay may sariling paniniwala na ang lahat ng nilalang na hindi nila kauri ay dapat gamitin bilang pagkain o alipin. Sa pangunguna nila dumalapaw isang malupit at tusong pinuno ng bagong pangkat ng aswang mula sa Hilagang Palawan. Nagsimula ang lihim na pagsalakay. Kinabukasan, habang tahimik ang buong baryo, nagtungo si Densyo at Luna sa pusod ng gubat, isang tagong kuweba kung saan nila itinago ang mga kagamitang pambakbakan, mga halamang may lason, puting asin, langis ng niyog na may halong durog na bato, at mga patpat na gawa sa punong saging na pinatulis at binabad sa dugo ng manok. Habang naghahanda, huminto si Luna at tumingin kay Densyo. Handa ka na bang pumatay ng sarili kong mga kauri? Hindi agad sumagot si Densyo. Huminga ito ng malalim. Matagal na akong handa, Luna. Hindi na ito tungkol sa lahi mo o lahi ko. Tungkol na ito sa kaligtasan ng mga inosente. Tahimik na tumango si Luna. Sa kabila ng kanyang pagiging aswang, nanatili sa puso niya ang pagnanais na ituwid ang mali. Lalo na't ang grupong ito ng mga bagong aswang ay walang ibang gustong gawin kundi sirain ang balanse ng buhay sa langit lupa. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang unang palatandaan ng pag-atake. Mga hayop na nag-aalburuto, mga alagang baboy na naglalaho sa gitna ng gabi, at parang mga batang umiiyak na parang may nararamdamang panganib. Sa gitna ng dilim, nagtipon sina Densyo at Luna kasama ang ilang piling tagapagtanggol ng baryo, 3 matandang mandirigma, isang mangangaso at isang dating mangingisda na may karanasan sa mga kababalaghan sa dagat. Lahat sila ay may hawak na sulo, kutsilyo, binabad sa langis ng niyog at asin na nasa supot.
Hindi tayo dapat umatras. Kapag pinabayaan natin silang makapasok, tapos na ang lupa at langit. Babala ni Densyo. Habang nagbabantay sa tabing kakahuyan, narinig nila ang kakaibang kaluskos. Mabilis, mabibigat at parang sabay-sabay. Nang sumilip si Luna, nakita niya ang 3 aswang na may balahibo sa muka, matatalas ang kuko at may mga matang pula. Kasunod nila ang isang mas malaki, isang aswang na halos 2 metro ang taas, silakan dumalapaw. Agad na sumugod si Luna. Sa bilis ng kanyang galaw, nabigla ang mga kalaban. Gamit ang matatalas na kuko, sinagasa niya ang isa sa mga aswang. Pinunit ang liig nito, ngunit hindi nagtagal, umatake na rin ang iba. Sumunod si Densyo. Hinagis niya ang isang patpat na pinatulis at tumama sa dibdib ng isa. Napasigaw ang aswang habang natutunaw ang laman sa epekto ng asin at langis. Nagkaroon ng bakbakan sa gitna ng dilim. Ang mga sigawan, ungol at tunog ng mga katawan na nagbabanggaan ay lumaganap sa kakahuyan. Habang nakikipaglaban, unting-unting lumapit sila kan dumampalaw kay Luna. Tumalikod ka na, Luna. Isa ka sa amin. Isang pagkakamali lang ang pakikipagrelasyon sa albularyong iyan. Ngumisi si Luna. Tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang pagkakamali ay ang pag-isip mong matakot ako sa'yo. Sa isang iglap, nagsagupaan ang dalawa. Matindi ang lakas ni Lakan dumapalaw. Ngunit, sanay si Luna sa mga ganitong laban. Samantala, patuloy sa pagtulong si Densyo. Naglalagay ng bitag, nagtatapo ng asuge, at nagpapahid ng langis sa katawan ng mga kakampi upang hindi sila makagat. Sa unang gabi pa lang, nabawasan agad ang bilang ng mga aswang na sumalakay. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Sa dulo ng gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Densyo ang mga katawan ng mga natalong nilalang, lumapit si Luna sa kanya. Darating pa ang mas malalakas at susunod. Hindi na sila magpapadala ng pauna. Ang susunod na laban para sa buong langit lupa. Walang buwan sa langit. Napalitan ito ng makakapal na ulap na tila ba nagbabadya ng mas madilim na panibagong panganib sa baryo ng langit at lupa. Halos walang tulog ang mga tao. Ang mga matatanday nagdarasal habang ang mga kalalakihan ay patuloy sa paglalagay ng bitag, buntong-buntong asin at pinaghalong langis ng niyog at damong mapapait sa paligid ng kabahayan. Si Densyo ay nasa gitna ng mga taga-baryo. Tinuturuan ng ilan kung paano gamitin ang mga halamang panglaban. Huwag ninyong hayaan dumikit sa balat ang laway nila. Kapag nangyari yon, mabilis ang lason. Laging may pamahid na ito sa inyong baywang. Samantalang si Luna naman ay walang tigil sa pag-ikot sa paligid ng gubat. Nakikiramdam, naghahanap ng senyales kung nasaan ang susunod na hakbang ng mga kaaway. Malayo ang kanyang naririnig. May mga huni ng ibong hindi karaniwan, mga yabag na hindi sa tao, at isang uri ng bulong na tila palapit ng palapit. Nang magbalik si Luna sa kubo ni Densyo, dala niya ang balita. 2 o 3 gabi na lang, darating na sila. Buo na ang pwersa ng Lakan. Napakarami nila, Densyo. Marahil 30 o higit pa. Wala tayong kakampi, sambit ni Densyo. Ngunit buo ang loob, pero hindi tayo susuko. Nagplano silang 2. Alam nilang hindi sapat ang bilang ng kanilang grupo upang tapatan ang lakas ng kalaban. Kaya't nagkasunduan nilang magtayo ng pansamantalang linya ng depensa sa pinakapusod ng baryo. Mula roon, magmamatyag sila habang ang ibang kabahayan ay pansamantalang lilikas. Dapat alam ng mga tao ang totoo, dagdag ni Luna, na hindi ako kalaban, na hindi lahat ng aswang ay kasamaan. Nagtipon ang buong baryo. Kinabukasan, tumayo si Densyo sa gitna ng plaza kasama si Luna. Mga kabaryo, panimula niya. May tinatago kaming lihim, ngunit hindi ito upang manakit, kundi upang magligtas. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa paligid. Tumingin si Luna sa kanila walang takot. Isa akong aswang, diretsyong sabi ni Luna. Ngunit hindi ako tulad nila.
Tumalikod ako sa daang madugo at ngayon tinutulungan ko kayo. Itong kalaban natin mas malupit, mas gutom at mas handang pumatay. Sandaling katahimikan, ngunit ang isa sa mga matandang mandirigma, si Mang Simong, ay tumayo. Kung si Luna man ay may kadiliman sa dugo, pinatunayan niyang mas maliwanag ang kanyang puso. Lumaban siya para sa atin, hindi natin siya itatakwil. Umalingaw-ngaw ang pagpayag ng iba. Lumambot ang tensyon. At sa halip na takot, panibagong pag-asa ang umiral. Pagsapit ng ikalawang gabi, nagsimula ng lumamig ang hangin. Ang mga ilaw sa baryo ay pinatay upang hindi madaling matunton. Ang bawat bahay ay may nagbabantay. May hawak na pana, kutsilyong binabad sa langis at asin sa bewang. Naglibot si Densyo at Luna sa kagubatan. Sa paligid, may naamoy si Luna, amoy ng dugo at ng bulok na karne. Tumigil siya, malapit sila, bulong niya. At sa gitna ng dilim, dumating nga ang kasunod na paglusob. Unang sumulpot ang 5 naglalakad ng patagilid, nakaapak sa mga sanganang hindi nababali. Mabilis ang kilos, matatalas ang mata, isa sa kanila ang sumugod agad. Tumalon ito kay Luna, ngunit hindi pa man nakadapo ay sinalubong na siya ng saksak mula kay Densyo. Tumama sa balikat agad itong nagsisigaw, tila sinusunog ng timpla ng langis at asin. Mula sa iba't ibang direksyon, nagsilabasan ng iba pang aswang. Kinubkob nila ang baryo, ngunit hindi rin sila ininda ng mga taga-baryo. Bumagsak ang mga bitag, mga patibong na may balang may asugi. Ang iba na may tinamaan ng palaso mula sa bubong ng bahay. Nagkaroon ng gulo sa sentro ng baryo. Dito na tumambad sila kan dumamlapaw. May dalang mahabang sibat na gawa sa buto ng hindi pangkaraniwang hayop. Lumapit ito kay Luna. Muling nagharap. Akala mo ba makakawala ka sa lahing pinagmulan mo? Anang nilakan. Mas pinili ko manindigan para sa buhay na hindi batay sa pagpatay, sagot ni Luna. Habang unti-unting nagpapalit ng anyo, matay lumalalim ang itim, mga kukoy humahaba at lumilitaw ang bangis ng isang tunay nilalang ng dilim. Muling nagsagupaan ang dalawa. Ang bilis ni Luna ay sinasalubong ng lakas ni Lakan. Habang sila'y naglalaban, si Densyo'y abala sa pagtulong sa mga sugatan at paglalagay ng depensa sa mga bahagi ng baryo na unti-unti nang napapasok. Nang makakita ng pagkakataon si Lakan, sinaksak niya si Luna sa tagiliran. Napaatras ito, napaungol. Ngunit bago pa makalapit muli ang kalaban, dumating si Densyo na may hawak na batong may nakaukit na mga simbolo. Hinampas niya ito sa dibdib ni Lakan. Pumutok ang bato at tumilapon ang aswang. Lumayo si Lakan, galit na galit, hindi pa ito tapos. Kasunod noon, bigla itong tumawag ng malalakas na huni. Mula sa dilim, narinig ang sunod-sunod na yabag, mas marami pang aswang ang paparating. Habang humahaplo si Luna sa kanyang sugat, lumapit si Densyo. Kailangan nating umatras, hindi natin kakayanin ang dami nila ngayon. May isa pa tayong pwedeng puntahan, sagot ni Luna, ang matatandang aswang sa gintong gubat. Siya lang ang may kakayahang tumapat kay Lakan. Napatingin si Densyo. Makakausap ba natin siya? Kung ako ang kasama mo, oo, sagot ni Luna. Habang pinipilit tumayo, ngunit kailangan nating makarating bago ang huling gabi. At sa gitna ng pagpapalapit na panganib, nagsimula ang panibagong paglalakbay ng magkasintahan. Hindi lamang upang iligtas ang langit lupa, kundi upang harapin ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay nakahanda na sina Densyo at Luna. Bit-bit nila ang mga kagamitang ginamit sa laban, bote ng langis na may damong mapait, mga patpat na natulis at binabad sa asin, at isang mahiwagang baston na ginawa mismo ni Densyo para sa matinding depensa. Tahimik nilang nilisan ang baryo, habang ang ilang taga-baryo ay nakakubli sa tagong kuweba sa likod ng burol, alinsunod sa plano ni Densyo. Hindi pa tapos ang digmaan,
pero alam nilang kailangan muna nilang hanapin ang tanging makakatulong sa kanila, ang matandang aswang sa gintong gubat. Ang gintong gubat ay nasa hilagang kanluran, bahagi ng Palawan. Hindi ito basta-basta pwedeng pasukin. Ayon sa mga alamat, ang mga dahon sa loob ay kulay ginto sa sinag ng araw. Ngunit sa ilalim ng anino ng kagubatan, ang sino mang magtangkang tumawid ng may masamang hangarin ay nilulunok ng lupa. Habang naglalakad, nagsalita si Luna. Ang matandang ito, dati siyang pinuno ng tribo ng mga aswang bago lumitaw sila kan dumalapaw. Ngunit pinili niyang tumigil sa pagdanak ng dugo. Kilala mo siya? Tanong ni Densyo. Tumango si Luna. Kamag-anak ko siya, sa ina. Ngunit tinakwil siya ng sariling lahi dahil sa kanyang paniniwala na kaya ng aswang mabuhay na hindi kailangang pamatay. Yan ang kailangan natin, ani ni Densyo. Isang tulad mo na pinili ang kabutihan. Makapal na ang hamog nang marating nila ang paligid ng gintong gubat. Parang may halimuyak ng langis at pulot ang hangin. Ngunit may halong lamig na sumusundot sa buto. Tahimik nilang nilampasan ang mga halamang tila gumagalaw sa bawat hakbang. Pagkatapos ng halos isang oras ng paglalakad, napansin ni Luna ang isang halamang pamilyar sa kanya. Isang palatandaan, malapit na tayo, ani niya. Hindi na tayo dapat magsalita, maririnig niya kahit mahina. Pagdaan nila sa isang matandang puno ng balete, may biglang umalingaw-ngaw na boses, malalim, mababa, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit kayo narito? Huminto sila sa harap ng isang punong may lukab. Mula rito, lumabas ang isang lalaking balingkinita ng katawan, mahaba ang buhok at maputi ang balat na tila hindi inabot ng araw. Ang kanyang mga matay, tila wala ng kulay, ngunit tumatagos sa bawat tingin. Tiya Sulay, magalang na sabi ni Luna, kailangan niyo po namin ng tulong ninyo. Ang langit lupa ay pinasok ng bagong pangkat ng mga aswang. Pinamumunuan nila kan dumapalaw. Tumikhim si Sulay at dahan-dahang lumapit. Matagal ko nang nararamdaman ang pagbangon ng bangis. Hindi na sapat ang katahimikan ko. Panahon na bang gumalaw muli? Tumango si Densyo. Kung hindi kayo kikilos, mamamayani ang kagutuman at kasamaan. Hindi ang langit at lupa ang malalagas kung hindi buong Palawan. Tahimik na tumingin si Sulay kay Luna. Pinili mong talikuran ang dugo mo, hindi madali yun. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Ayaw kong magbuwis pa ng inosenteng buhay, sagot ni Luna. Sandaling katahimikan. Maya-maya'y inilihad ni Sulay ang kanyang kamay. Halika Luna, at ikaw din Densyo. May kailangan ihanda bago tayo lumaban. Pinapasok sila ni Sulay sa isang tagong kuweba na may mga batong umiilaw. Sa loob nito may altar na gawa ng pinutuyong sanga ng matandang puno at mga palayok na may usok. Sa gitna may isang malawak na palangga na puno ng tubig mula sa ilog ng gintong gubat. Lumuhod si Sulay at nagsimula ng isang ritual. Binasa niya ang kanyang mga palad at nilapit ito sa balikat ni Luna. Bilang kumislap ang mga mata ng babae at sumikip ang kanyang dibdib. Pinapatibay ko ang iyong loob. Binibigyan kita ng kakayahang bumangon kahit sugagatan. Ngunit kapalit nito, hindi mo maaaring gamitan ng iyong lakas sa layuning pansarili. Tumango si Luna. Lumapit si Sulay kay Densyo at ibinigay ang isang patpat na may ukit na simbolo. Hindi ito ordinaryong kahoy. Galing ito sa puno ng lahi, ang pinagmulan ng pagkakaiba-iba ng nilalang sa mundo. Ipinapasa ko sa iyo ang karapatang taglayin ito. Ngunit tandaan, gamitin mo lang ito sa pagprotekta, hindi sa paghiganti. Kinaumagahan, sabay-sabay silang lumabas sa gintong gubat. Hindi na kasing dami ng mga bitbit nilang gamit. Tanging ang bagong lakas at paniniwala ang nasa kanila ngayon. Nang lumampas sila sa huling puno, biglang bumungad ang usok mula sa direksyon ng langit lupa.
Diyos ko, bulong ni Densyo. Sinisimulan na nila. Nagmamadali silang bumalik sa baryo. Habang papalapit, nasisilayan nila. Sinusunog ang mga palayan habang ang mga aswang ay naglalakad na parang mga lobo sa paligid. May ilang taga-baryo na nakakalaban pa, ngunit kulang sa lakas. Walang patumpik-tumpik si Luna ay tumalon mula sa likod ng kabayo, sumugod sa dalawang aswang at pinunit ang liig ng isa gamit ang kamay. Si Densyo naman ay ginamit ang baston na may simbolo upang igapos ng ugat ang tatlong kalaban, habang si Sulay ay humahawak sa lupa at sa isang iglap, bumaon ito at nilamon ang 6 na aswang sa ilalim ng lupa. Tumigil sa gitna ang kaguluhan, si Lakan dumalapaw kasalukuyang abala sa pagwasak ng isang bahay at napatingin sa kanila. Sulay, bulong nito, hindi kita inaasahang makikialam pa. Humakbang si Sulay, titig na titig sa kanya. Panahon na para tapusin ang pamumuno mong batay sa takot at dugo. Nagharap muli ang dalawang pinuno, ang dating kilalang haligi ng lahi at bagong naghaharing hayok sa kapangyarihan. At ang huling gabi ng digmaan ay tuluyan nang nagsimula. Nag-aalab ang paligid ng langit lupa. Naglalagablab ang mga bubong. Ang hangin ay puno ng abo at sigawan, at ang lupa'y nanginginig sa bawat sagupaan ng mga nilalang mula sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, magkaharap sina Sulay at Lakan dumalapalaw, dalawang pinuno ng magkaibang paniniwala. Sa kanilang paligid, nagsasagupaan ang mga taga-baryo, si Densyo at si Luna, na ngayoy hindi na umaatras kahit pasugat. Tagal mo na akong itinakwil, Sulay, sigaw ni Lakan, habang umiikot ang kanyang sibat. Ikaw ang tumalikod sa dangal ng ating lahi, sagot ni Sulay. Hinayaan mong lamunin ng kasakiman ang katauhan mo. Walang babala, sumugod si Lakan, mabilis ang kanyang galaw, tila hayop na naglalakbay sa ere. Nasalag ni Sulay ang unang hampas gamit ang batong may ukit, ngunit sumunod ang isang malakas na tadyak na nagpapagsak sa kanya. Sulay! Sigaw ni Luna. Tumakbo siya papalapit. Umatake mula sa likod ni Lakan, ngunit mabilis itong umikot at sinuntok si Luna sa tiyan. Napaluhod siya sa lupa. Umuubo ng dugo. Luna, sumugod si Densyo. Hawak ang baston na ibinigay ni Sulay. Tumama ito sa braso ni Lakan at sa isang kasap mata, gumapang ang mga ugat mula sa baston papunta sa kalaban. Napatras sila sa Lakan at sumigaw sa sakit. Ngunit sa halip na bumagsak, lalo pa itong nagalit. Ayos, mas masarap kayong katayin ng sabay-sabay, bulong ni Lakan. Nagtipon si Densyo at Luna at Sulay. Alam nilang ito na ang huling salpukan. Pinag-isa nila ang lakas. Si Sulay ang nagpapatatag ng lupa. Si Luna ang aasinta sa puso ni Lakan at si Densyo ang nagsisilbing puso ng plano. Ang sigurong tuluyang mawawala ang halimaw sa mundo. Densyo, bulong ni Luna, kapag hindi ako nakaligtas, ipangako mong ipagpapatuloy mo ang paninindigan natin. Hindi ka mawawala, mahigpit niyang sagot. Hindi ko hahayaan. Muling sumugod si Lakan at dito nagsimula ang tunay na bangis ng digmaan. Umikot si Luna sa kaliwa, dumiretso sa Sulay sa kanan, habang si Densyo ay bumigwas ng baston sa lupa. Dahilan upang lumabas ang mga tutulis na ugat. Mula sa ilalim ng lupa, nahulog ang isang mga kasamaan ni Lakan, pero nakaiwas ang pinuno. Isang beses pang tumalon si Lakan, ngayon ay patungo kay Sulay, ngunit naharang siya ni Luna at sa isang saktong pagkakataon, isinaksak niya ang patpat na may langis at asin sa tagaliran ng kalaban. Sumigaw si Lakan, tumilapon si Luna. Tumama ang katawan nito sa kahoy at tuluyang nawala ng malay. Luna! Sigaw ni Densyo. Galit na galit siyang sumugod, hawak ang baston at buong lakas na isinaksak ito sa dibdib ni Lakan. Ngunit bago pa bumaon, sinuntok ng kalaban ng dahilan upang mabitawan niya ang sandata. Wala kayong laban sa akin, sigaw ni Lakan. Ngunit bigla siyang napatigil. Mula sa lupa, muling tumundig si Luna.
ngunit ibang-iba na ang anyo. Ang kanyang matay mas matingkad ang balat, ang kumikislap sa ilalim ng usok, dugo ang bumabalot sa kanyang mga kamay. Tila ito'y hindi na basta aswang, ito'y isang nilalang nagising sa layunin. Sumugod si Luna, walang pag-aalinlangan, mabilis, walang takot. Sinunggo ba niya si Lakan? At sa gitna ng kanilang paglalaban, itinulak niya ito papalapit sa baston ni Densyo. Ngayon Densyo, sigaw ni Luna. Buong lakas na hinatak ni Densyo ang baston at pinilit ipasok sa dibdib ni Lakan. Sa isang iglap, tumagos ang kahoy sa laman ng pinuno ng kadiliman. Napasigaw si Lakan. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkakantanto na ito ang katapusan. Unti-unting nabalot ng liwanag ang katawan nito. Umusbong mula sa mga ugat ang apoy, nagkikikisay, humihiyaw, hanggang sa isang iglap, sumabog ang katawan ni Lakan. Nagkasalusog-lasog ang laman at nawala sa ere ang kanyang bangis. Tahimik ang sumunod, tanging hininga ni Luna at Densyo ang naririnig habang si Sulay ay nakaluhod sa lupa, nakapikit at tila nagdarasal. Matapos ang lahat, lumapit si Densyo kay Luna. Tapos na, ngumiti si Luna. Pagod, duguan, ngunit buhay. Tapos na nga. Ilang araw lumipas, ang langit lupa ay muling bumangon, inayos ang mga nasunog, pinalitan ang mga sirang bubong, at pinagtulungan ng mga tao ang isa't isa. Hindi na nila inikala na may magkasintahang nagligtas sa kanila, isang albularyo at isang aswang, piniling tumindig sa tama. Si Sulay ay muling bumalik sa gintong gubat, dala ang kasunduan kailan may hindi na muling papayagan ang kaguluhan ng lahi ng dilim. At si Densyo at Luna nanatili sa baryo. Hindi na nila kailangan itago ang pagmamahalan sapagkat sa kabila ng pagkakaiba nila, napatunayan nilang ang pinakamatinding sandata ay hindi matulis, napatpat, hindi langis o bitag, kundi pagmamahalang handang lumaban para sa kabutihan. Kung tinapos niyo po ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe upang updated kayo sa panibagong kwentong paparating. Yun lang, salamat.